natin sa gabi ito, si PO2 Christian Flores! Anyway, sa nakita nyo kanina, na-inspire ba kayo sa clip na pinakita kanina? Yes! So, ang ticket dito magkano? 300. Pag nanood ka ng Transformers, normally ang ticket din 200. Pag nag-IMAX ka, 400. Normally ako nanonood Director's Club. So, ay grabe yung 300 plus 375 ulo sa Mall of Asia. Pero kung titignan mo, mabilis lang gumawa ng story eh. Mag-isip ka na idea, may pera ka, production, tapos na yun, after ng blockbuster. Tama? Pero ang pinakamahirap gawin na storya, yung true to life, na it takes ilang years bago pa mag-process. And after yung blockbuster. Guys, yung nakita nyo kanina, mas malupit pa sa Harry Potter yan at Transformers. Kasi maliit pa lang Harry Potter, hindi magbabago ang buhay mo. Pero pagdating dito, once na na-inspire ka, enough na yun para magbago ang buhay natin lahat. Kasi imagine nyo pag binigyan kayo ng pera, pwede maubos yan after 1 month eh. Pero narinig ko kasi isang magaling na author po, ang pinaka-greatest na pwede mo bigay mo para sa tao is inspiration. Kasi bakit to? Once na-inspire kami isang tao, kahit first time mo lang makita yan at na-inspire ka sa taong yun, alam niyo po guys, isa lang yung way para ma-shift na yung paradigm mo eh. And baka ito na po yung matagal natin hinihintay para makapag-trigger, yun na yumaman tayo dito. Kasi guys, naghihintay lang tayo normally ng tamang oras. Pero I believe, ang parating tamang oras is ngayon. Wala nang iba. Lahat ng natutunan nyo dito, useless yan, sabi nga ni Don, kung hindi mo rin i-apply sa labas. Do you agree? Yes! Kay Kuya Kit po, no, alam nyo yung mag-quit na siya yung March 28 ba yung sinasabi niya? Alam nyo ba bakit kamuntikan na siya mag-quit? Kasi nakausap ako. Ang dami mo niyang plano, lahat palpak. Sabi ko, mali ang ginagawa mo, mali yan. Ganito lang kasimple, mag-isip ka na ng simple. Alam niyo po, number 1 kasi kailangan mo balik na rin ang paradigm mo eh. Yung sinasabi nila ito, kailangan madali lang yes, grabe, madali lang yan. Pero pagdating sa labas, masusubukan talaga ang belief mo kung talaga naniniwala ka ba o hindi. Kasi dami ko makikita, balo pagdating sa seminar room. Pero pag nahirapan na, puro reklamo na. Pag na-Indian na, wala na. Kaya sa totoong belief po, malalaman natin once tayo nahihirapan. May isang story nga sa pag-paradigm. Tingnan nyo po ito kailangan balitan natin yung paradigm natin. May isa pong destroyer. Sabi natin, yung pinakamalupit na warship sa buong mundo. So pag ikaw, nasa karagatan ka, ikaw yung kapitan ng bangko, maangas ka o hindi? One time mo, nag-cruise yung warship, doon po sa karagatan. Tapos habang nag-cruise po siya, may ilaw na magparating sa kanya. Palapit siya ng palapit sa ilaw na yun. So, inisip ng kapitan, bako, tinawagan po yung kabilang bangko, itabi mo yung ilaw mo, destroyer to, ito yung pinakamalupit na warship sa buong mundo, tumabi ka dyan. Alam mo sabi, sir, sabi ng ilaw, nagano sa kanya, niradyo din siya, sir, mas maganda ho, kayo pa tumabi. Alam mo sabi ng kapitan, hindi pa ako kilala. Ako yung kapitan ng pinakamalupit na bangko, tumabi ka dyan. Masasala sa akin Alam mo sabi nung sumagot sa kanya, sir, uulitin ko po, kahit po kapitan pa kayo, mas maganda, kayo na yung tumabi. Alam mo, bad trip na. Sino ka ba? Bakit ba? Destroyer nga ito. Gusto mo sagasaan kita? Gusto mo pasabugin kita? Alam mo, sabi ko nung nakatapat niya, hindi mo pala barko. Sir, hindi mo barko itong katapat niyo. Lighthouse po ito. Normally, ito po kasi sa atin. Akala natin, maraming tama yung ginagawa natin. Pero guys, tambay kailan natin ng guidance. Assess yourself parati. Every great leader, meron niya, ang great leader parating may mentor yan. Every successful person na sa mentor. Ang tatanong mo sa sarili mo, meron ka bang mentor ngayon? Yes. May tinitingnan ka bang tao na every time ka ng problema, may niyan ka ng advice. Yes. Delikado mo kasi pag nag-work ka lang ng alone. Marami pa kayo natutunan ngayon? Yes. Marami ba? Yes. Gusto mo pa ng konting advice? Yes. Sulit lang natin advice. Yan. Bibigyan ko kayo ng advice. Ano yung A, attitude? Sabi nga, para maging successful ka, and kung magkagawa ka ng action, 15% ka ng skills, but 85% is what? The attitude. Walang kwenta lahat ng yan kung ikaw mismo, bagsak yung attitude mo. Sabi nga nila, a great leader is a great servant. Sabi yung nga servant. A great leader is a great follower.
Maglalaman mo ang isang tao kung leader pag magaling sumunod yan. Yun ang first step na pagiging leader. Hindi muna magaling ka magsalita, hindi muna may authority ka, pero pag gusto mo maging leader, number one, kailangan magandang attitude mo. At ang pinakamahirap mag-obtain na attitude, yung humility. Yung tipong kahit mas magaling ka, tapos ka lang ganito, bakit kailangan mong sumunod pa rin sa mga taong mas nakakaalam ng isang bagay? Guys, lahat tayo may mga alam, do you agree? Pero hindi po lahat alam natin. At may mga ibang tao, may alam yan, hindi natin alam. Learning is a continuous process. Wala pong katapusan yan. Alam niyo po guys, ito po yung unahin natin, yung attitude. Sino dito kasama ang downline niya? Para sa naman. Sino mo dito, ito share ko lang sa inyo yung kay Stephen Covey. Sabi ni John Maxwell, the people don't care how much you know until they know how much you care. Ang tao, walang pakialam yan kung matalino ka at marami kang alam. Re-respetuhin ka lang yan pag naramdaman niya may paki ka sa kanya. Yun yung number one, guys, na kailangan nyo gawin. Mahirap po mag-earn ng respect, tama? Pero once na ikaw, nire-respeto mo yung kakilala mo, yung downline mo, nire-respeto mo yung leader mo, automatic, re-respetuhin ka niyo. Kayo ba kilala niyo yung mga leaders niyo? Kung ako po, meron ako sa Eagles Alliance, 80,000 na po tayo ngayon, hindi na kadami. So pag dinala mo sa Araneta, kailangan natin punuin ang 5 Araneta para lang magkasya ang grupo natin. Under lang po lahat yan, ng Eagles Alliance. Pero kung isipin nyo, kailangan ko ba kausapin lahat ng yan? Siguro pag binitin ko yun, pag information, 80,000, ako, bumubula na ng dugo ang bibig ko. Hindi ko rin katapos kausapin yan. Tama? Pero guys, ang sikreto lang dito, kailangan mo lang naman mag-form ng leaders eh. Isang leader may 3,000, isang leader may 15,000, isang leader may 10,000, isang leader may 8,000. Para makausap mo lahat ng yan, kausapin mo lang yung leaders. Kaso lang, gaano mo kakilala yung leader mo? Tingnan mo ngayon, may downline ka dito, tignan mo nga, yung kasama mo, sige, tignan mo. Mukha pang leader yan. Yes! Yes! Mukha naman? Yes! Mukha naman leader? Yes! Alam mo, pag may tumatang ka dito, leader ka, palagpakan mo sa leader. Pero ito lang yan, gano'n nyo kakilala yung leaders nyo? Kasi guys, yung nag-start kami ni Kuya Kit, nakita ko yung hirap niya eh. Pagdating po sa support na presentation, alam niyo po, ang support lang ng upline para sa akin, 20% lang ng success mo magagaling sa upline eh. Sabihin natin kahit 10% nga lang ng success mo magaling sa upline eh. Pero 90% ng trabaho para maging successful ka, ikaw pa rin yung gagawa niyan. Tama? Alam niyo po, sabi nga ni Stephen Covey, pag may gusto kong ipaintindi sa tao, sa leader mo, kailangan intindihin mo muna sila. Understand first to be understood. Bigyan ko kayo example. Sino dito yung may mga kaaway? Sige, huwag kayong mahiya, no? Yung may pinsan na kinaiinisan mo, itong mo, intermitida yung babaang yun, naglalakad na yan, tapos sama-sama yata ng ugali niyan eh. Meron ba tayong kaaway yun? Sige, kaso mga kamay mo, kung sino may kasamaan mo na loob, okay na pag-isipan mo na masama, o wala, hindi mo lahat tayo sakto dito, ha? Malamang ikaw, one time, meron kang nakakakaaway, o nagkakaroon ng misunderstanding, tama? Pero guys, minsan, wag lang yung mangyayari dito at matagalan. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Stephen Covey doon, may isang senaryong pinakita. Sa isang train, walang gaanong tao, what if nakaupo ko doon? Imagine mo. Tapos, sa harap mo, may taong mama na nakatulala, tapos may dalawa siyang anak. Dalawang anak. Yung dalawang anak niya, kinakalikot ka ng kinakalikot. Takbo ng takbo. Nagbabasa ka ng newspaper, hinamampas pa. Ano ba alam mo? Nainis, mairita. Tapos bakit dapat alaman mo, na dati pala, yung nakatulalang yun, wala man lang pakialam. So pag tinignan mo yung sa tatay na yun, ano mararamdaman mo sa tatay? Ano mararamdaman? Sino dito matutuwa? Nakakatuwa naman yung anak mo, di ba? Magagalit ka? Nainis ka? Pag-iisipan mo yung taong yun na masama? Normally, ganyan yung ano natin eh. Ano ba naman klase anak? Ano ba klase tatay ito? Ano klase tatay ito? Likot ng likot yung anak, hindi man lang sinasaway. Parang ginugulo na yung mga tao. Hindi man lang nangingialam itong lalaking to. Normally, nag-iisip tayo pero hindi natin kilala. Tama? Pero nung nilapitan mo yung lalaki, yung tatay, sabi mo, sir,
Pawalang galang na po. Yung anak niyo ho, ang lilimot, ginugulo ako. Alam niyo po, medyo naiinis na po ako eh. Huwag na po sasamahan loob niyo, pero naiinis po ako sa inyo, wala po kayong ginagawa. Sabay sabi ng tatay, pasensya ka na, iho. Alam mo kasi, kamamatay lang ng nanay nila kanina. Hindi nila alam na patay na yung nanay nila. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanila na patay na yung nanay nila. Anong maramdaman mo? Akala ko magalit ka. Kasi guys, hindi mo na namatay kasi totoong picture eh. Normal na bilis tayo mag-judge. Yung attitude nakikita natin, ako, later yan, ganyan. Pero po, ito yung gusto ko ipakita ko sa inyo. Para magkaroon ka ng magandang attitude at magkaroon ka ng good relationship sa leader mo, kailangan nagko-communicate kayo ng maayos. Ang networking po, hindi lang po tayo pera-pera. It is a relationship business. Dapat darating ang time na pati yung problema ng downline mo, minsan kailangan problemahin para lang masabi na may care ka sa kanya. Kailangan mo maramdaman niyo yun. Kailangan maganda ang attitude mo. Uy. Kailangan niyo ba? Yes! Teka lang ha. May pangalawa. B. Direction. Lahat ba kayo clear na yung goal nyo? Yes. Sino dito ang, pag tinanong ko ora mismo, alam niya, detail per detail yung pangarap niya, taas sa kamay. Sir, alam mo? Sige nga, ano nga ang pangarap mo? Detail per detail, makapagpagawa ng malaking bahay, makabili ng pangalawang sasakyan ko, makapag-aaral yung mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Ano pangalan niyo po, sir? Ronnie. Palapakan natin si Ronnie. Ano yung una? Makapagpagawa ng malaking bahay. Gano'ng kalaki? Sobrang laki. Baka mamaya, sobrang laki pala sa'yo, ilang square meter lang. Gusto mo ng pangalawang kotse. Kunyari, willing tayo kay Lord, binigyan ka, Mercedes, pwede na. Color black. Malawak yung likod, may kortina. May prepaid banda. Kasi ba? Malamang hindi. Alam niyo po guys, pag sinabi kong detail per detail, pag may pangarap ka, kailangan alam mo kung may mansion ka, ilan ang pintuan, ilan ang kwarto, ilan ang swimming pool, ilan ang kasya na kotse. Kailangan detail per detail malaman mo. Lahat ba tayo may mga pangarap? Yes! Taas na ang kamay yung mga pangarap. O, kamusta na yung pangarap? Pangarap pa rin. Pag nangarap ka ba malaki? Yes! Pag nangarap ka malaki na, kaso nga lang po, bakit minsan hindi makuha itong pangarap? Kasi ngayon parang hindi mo na pinapaniwalaan. O ngayon parang hindi mo alam talaga kung ano yung pangarap mo. Parang madali magsabi, gusto ko ng bahay, pero ngayon pa naniniwala ka, magkakabahay ka. Yes. Sabi nga rin ni Stephen Covey, basahin niyo po yung 7 Habits of Highly Effective People. Begin that knowing that you have already arrived. Ano po ibig sabihin nun? Wala pa yung nag-racing ka. Wala pa sa finish line. Ang pakiramdam mo ngayon, nasa finish line ka na. Uulitin ko, wala pa yung pangarap mo, wala pa yung milyon, wala pa yung yaman, pero dapat ngayon pa lang, ramdam mo na mapayaman ka. Tanggalin niyo na ho, pag pumunta ka sa mall, nakakita ka ng mga stall doon na mukhang mamahalin, carpeted pa, hindi mo na maapakan, kasi carpeted alam mong mamahal. Guys, that's sign of poverty. Kailangan kapag pumupunta ka sa mall, kahit 20 lang yung laman mo, laman ng bulsa mo. Kung ikaw ay papasok doon, kunyari sa Lacoste, papasok ka sa Louis Vuitton, nakakita ka, pasukan mo yun kahit wala kang pera. Huwag mong isipin ngayon na 20 lang yung laman mo. Pumasok ka doon. Tapos magsukat ka. Hindi naman alam na wala kang pera eh. Di ba? Pag nilapitan, iba kasi pag nilalapitan sa is na hindi, dapat hindi ganun. Magsukat ka na ng problema yan. Kasi bakit ito, piniprepare mo yung sarili mo kasi alam mo darating ang time, bibili ka doon at di mo tiitid doon tayo. Franchise. Gusto mo ng kotse? Alam niyo ngayon, alam mo, kung start ako mag-in-global, nag-iba talaga yung pananaw ko eh. Dati yun, pag nasa daan ako, titignan ko lang, di ba? Normally, pag may dumadang magagandang sasakyan, kung di ka nasa in-global, hindi mo pinapansin. Pag may dumaan na expedition, Ferrari, wala kang pakialam. Kasi nihilig na mo yung jeep na paparahin mo, di ba?
Pero ngayon iba eh. Pag dumaan yung sports car, magiging akin ka rin. Ganun tayo. Nakatulala ka hanggang sa pinakadulo, di ba? Kasi alam mo mapupunta sa'yo, guys. Yes. Lalo na pag dream car mo, ayan yung dream car ko, ipata sa kanya. Mapapa sa akin din yan. Pumunta kang kasa. Damit ka ng maganda. Tapos gawin mo, kunyari mag-apply ka ng kotse, pumili ka lang. Pagpunta mo ng kasa, syempre dapat maganda naman yung damit mo. Lalapitan ka ng sales lady. Huwag ka matakot. Sabi mo, bibili ako ng kotse. Ito yung gusto ko. Tapos, kahit BMW, kahit Lexus pumunta ka, i-assist ka niyan. Basta mukha kang okay, ha? Parang mamaya, puro air continuous yung lang. Tapos dito. Tapos, kailangan yung mukhang maayos. Tapos, kapag in-entertain ka, wag mo muna pansinin yung ano, pumunta ka agad sa kotse mo. Sumakay ka doon sa driver's seat. Tapos, sama mo muna yung pintuan. Tapos, i-feel mo yung atmosphere ng kotse. Ano yung feeling na ikaw na nagdadrive? Ano yung feeling kapag ikaw na gumagalong-galong? Kahit nasa kasa lang yan. Guys, kailangan may direction ka. Ngayon pa lang dapat alam mo na kung anong pinapangarap mo. Pangalawa, alam mo rin yan kung paano mo makukuha. At pinaka-importante, alam mo kung kailan mo makukuha yan. Kasi the moment na hindi mo alam at nagdududa ka, may pangarap nga lang at pag-i-imagine na nangangarap na hindi mo magawa, paano pa kaya makupunta yan sa'yo? Guys, have faith. Sabi nyo nga faith. Faith. Ang faith po, ito yung mga hindi mo nakikitang bagay pero pinapaniwalaan mo. Lahat ba tayo kay Diyos? Yes. Nakikita mo? Pero naniniwala ka. Kasi totoo yun. Malamang ngayon, hindi mo pa nakikita yung pangarap mo. Ang tinitignan mo yung sarili mo. Please lang po, huwag ka munang tumingin sa sarili mo ngayon. Kasi pag tinignan mo, madidismaya ka lang. Ito lang tignan mo. Magkaroon ka ng faith na kahit ngayon hindi mo nakikita yung pangarap mo. Kahit ngayon hindi mo naamoy, nararamdaman yung pangarap mo. Basta magpatuloy ka lang sa in-global. Huwag ka mag-equate. Magkaroon ka ng magandang direksyon. After 1 year, pag darating ang time, makaramdaman, maaamoy at madagdag mo rin ang sinasakyan mo. At huwag kang papatagalin. Huwag. May isang ermitanyo nga po, isang traveler na tanong, Hermit, sa tingin mo, gaano kalayo yung akin kong bundok? Hindi address, oh. Bundok may address, eh, no? Hindi address. Sabi, malayo yan. Sabi, ilang oras pa ang biyahe? Sabi, hindi ko manasagot. Ano ka ba? Di ba nakapunta ka na dito? Nakapunta yun. Balik ako dyan, eh. Ilang oras ang biyahe? Naku, hindi ko manasagot yan. Ano ka ba? Ano ko ba alam na alam mo? Ilang oras kayo biyahe? Naku, hindi ko manasagot yan. Naman-trip ko yung traveler. Lumakad. Nung lumakad yung traveler, saka sumigaw ni Hermit. Sabi niya, 2 araw! 2 araw! Araw! Malayo na eh. Nabatrip na yung traveler. Pag kayo na sumagot mo, nilapitan niya. Ano ba problema mo? Tinatanong kita kanina, bastos tayo mo sabihin, tapos nasabihin mo rin pala. Alam mo, sabi ng Hermit, hindi ko kasi alam talaga kung gaano ka magiging kabilis eh. Nung nalaman ko lang yung pace ng lakad mo at gaano kabilis ka maglakad, doon ko lang masasagot kung hanggang kailan ka makakarating sa direksyon mo. Hindi ko kaya tanongin sa akin, pero naman. The moment makita namin paano ka humataw, paano ka magtrabaho, dyan ko masasabi kung kailan ka hiraman. At masarap tulungan ng taong gusto magpatulong. Masarap payamanin ng taong gusto yumaman. Masarap turuan ng taong gusto magpaturo. Kaya dapat ikaw, gusto mong yumaman dapat, gusto mong matuto, at gusto mong magpatulong. Kayo ba? Gusto nyo? Yes! Gusto nyo ba? Yes! Sigurado kayo. Mga pag-MB. Teka lang, may konti ko ako eh. Values. Etong importante. Values. Kaya sabi nga nila, ang barometer ng success in networking, eto. Ang barometer ng success in networking, given na yan na successful ka kapag marami kang kotse. Tama? Given na yan na successful ka pag milyon-milyon ang kinikita mo. Pero useless lahat lang yan kung sira ang pangalan mo. Ang pinakamasarap po na pagyaman dito, hindi lang ikaw yung nayaman. Ang tanong, nung yumaman ka, ilan din ang tulungan mo sa ilalim na yumaman? Hindi mo yan sa kotse, hindi sa pera. Ilan ang natulungan mo sa ilalim? Guys, lahat ba tayo may pangarap? Yes! Kung lang mo sa inyo, ganito ah. Kung may leader ka, may pangarap po, BMX. Yan, laki.
Ito pangarap nito, Porsche. Ito, Ferrari. Kinalimutan mo ni pangarap mo. Ang ginawa mo, tinuruan mo yung tamang kultura na hindi lang po tayo puro pera-pera. Para yumaman ka, payamanin mo muna nasa ilalim mo. Ginawa natin ang lahat para yumaman tong leader mong isa. Nakuha niya yung Porsche niya. Ito, ginawa natin ang lahat para makuha yung Ferrari niya. Yumaman din. Ikaw, BMX lang, i-upgrade mo na. Bumili ka ng sarili mong helicopter. Kasi bakit kung ito kumita ng 20 million, ito kumita ng 10 million, malamang-lamang ang kinita mo 40 million. Pero never mo inisip ang sarili mo. Hindi mo na ginol to. Ang ginol mo, kapakanan ng downline mo, pangarap ng ibang tao yung inisip mo. Pero nung natulungan mo sila, mas malaking pangarap pa pala kahit ibigay sa'yo. Pero never mong iniisip. Yun po yung pinaka-nagustuhan ko sa networking. Sa ibang mo kasi, para ma-promote ka. Hindi ko siya sinasabi na totoo, pero para ma-promote ka, may narinig ako sumisip-sip pa sa boss. Para ma-promote, kailangan ikaw yung pinakamagaling, tama ba? Kailangan talunin mo lahat dyan nasa paligid mo para ikaw yung makita at ma-promote kasi ikaw yung pinakamagaling. Dito hindi. Para ikaw ay ma-promote, tumulong ka sa maraming tao. Mas marami kang natutulungan, mas yayaman ka dito sa Engloban. Katuro nyo yung tamang values. Unang-una, yung tipo kapag may mga gustong lumipat, may apply ko, walang kwenta. Hindi ko naman gagawin mo. Sino ba yan? Ay, walang kwenta nga yan. Alam ko, dito ka sa akin. Tapos na. Pangalawa ho, yung mga tipong kapag naninira, nakakarinig ka ng ibang kumpanya, sisiraan mo na. Naranasan nyo na ba yung inuupipi ka ng ibang kumpanya? Ang marketing plan nila, paninira sa Global. Yun mo yung pinakakakaibang marketing plan na nakita ko. Sa atin mo, simple lang. Present the product. Pero ginawa ni Kuya Kit, mag-present saan? Bus. Hindi gagawin naman tinong tao yan. Pero makikita mo yung dedication niya. Tama. Kasi bakit ito hindi matinong tao? Kasi extraordinary ang ginagawa nitong taong to. Kaya ang resulta niya, extraordinary din. Kita niyo naman yun. Magaling na mag-present. Bako, nag-OPP ako sa bus. Bako, ito ginawa ko. Kasi nakwento lang mo yun. Bihira lang talaga yung may clip na nagpakita, tapos nakita mo talaga ano yung ginawa at pinagdaanan ng taong yun. Sa buong history po ng networking, siya lang po nakagawa nun. Nagpahula yata yung bago naging global. Sabi na hula, abay, yun. Buwa ka mo ng video mo. Kasi yaman ka talaga dito. Sure ball yan. Buti kong gano'n eh. Pero hindi. Talagang na-anticipate na nga. Magpapabidyo ko kasi alam kong yaman ako dito. At pagyaman ko, makikita ng lahat kung ano yung pinaghirapan ko. Guys, iba yung storya, iba yung napanood mo. Kinikilabutan nga po kanina kasi every time ko makikita yung mga date, clips, sabi ko, totoo talaga na nangyari sa kanya at nagbago ang buhay niya. Guys, hindi po lahat, hindi sinasabi natin, napunta lang ako dito kasi wala lang, lahat may purpose. Do you agree? So, dami-dami ng tao, pati ko yung nakaupo dyan. Dami-dami ng kakilala mo, ikaw yung umattend dito. Tama? Kasi lahat may purpose. Kasi kung ano nangyari sa speaker kanina, at kung ano nangyari sa mga top earners dito, malamang mangyayari din sa'yo, gawin mo lang yung sistema. Sige nga. Ay, interest. Ano yung pinagkaka-interest? Sino dito yung maraming interest? May mga maraming utang yan, ano? Interest ng interest, buwan-buwan. Iba mo itong interest na to. Iba itong interest na to. Guys, dapat alam mo yung number 1 ano yung priority mo eh. At saan ka dapat yan lang mo yan. Na-explain ba ito kanina, yung jar? Hindi mo na ano. Nandiyan ka pala. Tingin ako ng tingin doon, nakala ko nandun ka. Ito mo yung jar. Mukha pang jar. Ayun na natin. Jar. Yung jar na yan, pupunuin natin ng mga bato. Number 1, big stones. Sama natin yan, big stones. Number 2, small stones. Number 3, sand. Ano yung unahin natin? Para mapasok lahat yan. Siya nagsasabi unahin natin yung sand. Sige ha. Punuin natin ang sand. Pinuno mo, puno. Napuno siya ng buhangin. Imagine po, buhangin yan. Pag nilagay mo yung small stone, kasya pa ba? Hindi na. Dito lang siya. Diyan lang siya. Kasi pinuno mo ng buhangin. Sino nagsasabi ko, unahin mo yung small stones? Ikaw lang, kuya.
Ayun, meron din sa taas. Pinuno mo ng small stones. Punong-puno ng small stones yan. Yan. May mga gap na konti. Nung pinasok mo yung sand, nalagay ba? Yes. Pero yung big rocks, yung pinasok mo, nalagay ba? Hindi. Hindi na. Kasi punong-puno yan ng small stone. Nandiyan lang yung rock. Ang dapat unahin mo? Big. Unahin mo muna yung malaki. Lagay mo yung malalaki. Priority mo yung malalaki. After nun, ano sunod? Lagay mo yung maliliit. Kasha ho yan. May mga spaces kasi yan eh. After mo nung maliliit, ano sunod? Saka mo lagay yung buhangin. Alam mo, nalagay mo lahat. Ano pong lesson? Pakihan mo. Anong lesson? First things first. Sa panahon ngayon na pinaprioritize mo, pag pinapili ka pa date o OPP, anong unahin mo? Sabay. Anong tayo na? Sabay mo. Hindi na take mo yung OPP mo na. Tuway ko yun eh. Normally kasi, mahilig ka gumimik natin. Pero sabi nga ni Kuya Kim, kailangan mo mag-sacrifice. Minsan makapiliin ka niyan. Ano mo yung mga big rocks? This is your priority. Ito mo yung small rocks, least priority. Yung sand, time wasters. Unahin mo to. Ano yung mga priority mo? Yung mga priority kailangan mong gawin, pag ginawa mo tong bagay na to, malaking difference ang may tutulong nito sa buhay mo. Kung meron kang problema, ang unahin mo pag ginawa mo tong priority, kayang masolve yung problema mo. O di ba ngayon, kung nasa yung global ka na priority mo, umattend ka ng meetings, umattend ka ng trainings, umattend ka ng OPT, maghangot ka. Gawin mo lang lahat. Imagine niyo, gumagawa ka ng thesis nung college ka. Imagine mo, gusto mo pumasa nung tayo nag-aaral. Hindi ka na natulog. Tama? Nagsusunog ka ng kilay para ma-memorize ng lahat ng yun. Nakiki-sleep over ka pa sa kaklase mo para lang matapos yun. Tama? Kinakalimutan mo ang lahat kahit Twitter, Facebook o friends ka. Di ba, may nababasa ako eh. Hindi mo na ako mag-Facebook ng 2 linggo. Sorry muna guys. Kasi bakit gagawa ako ng thesis ko? Magre-review ako sa bar. Ngayon kasi ibig sabihin, para pumasa at magkaroon ng magandang grades. Imagine ninyo, nag-aaral lang din kayo dito. Kaso nga lang, yung report card mo, hindi report card, passbook. Na yung 90 mo, at 1, nung college ka, dito mo yung passbook mo laman, dapat million savings. Imagine mo na lang, wala kang diploma. Hindi diploma to. Imagine mo na lang yung titulo ng kondo o bahay mo. Wala ka ditong trophy, wala ka ditong medal, pero tignan mo na lang to, ang makukuha mo, susi ng kotse gusto mo. Pag yun ang ginawa mo, priority, yun yung mga pwede makapag-solve ng problem mo. Ano tong mga small stones, least priority? Ito yung ginagawa natin everyday na kailangan natin gawin, na pwede kong paikliin, minsan lumahaba. Ano mo yan? Kailangan nun, pag kunyari, di ba? Yung iba mo dito, kung maligo, ilang oras? 3 hours. Tapos after, mag-makeup pa. Tapos after mo niya, di ba, minsan mga babae, kilala kong ganito eh. Di ba, bibihis? Tapos pag nakita, hindi daw bagay, papalitan naman. Tapos yung mga lalaki, kung maglagay ng gel, di ba, tagal? Yung iba pag kumain, after kumain, minsan, 3 minuto, 30 minutes kakain. Tapos 1 hour tatampay. Kasi ibig ko sabihin, yung mga bagay na pwede mong paikliin, pero minsan napapahaba, we have 24 hours lang per day. Kung dito pa lang mo sa mga bagay ito, nauubos na. Paano pa yung mga priority natin? Minsan nauubos ka yan dito. Tapos pagdating mo sa priority, magiging global ka na lang 3 to 4 hours sa isang araw. Lalo na minsan mag-full-timer. Minsan mas masipag ka ba kung part-timer ka kaysa nung full-time ka eh. Tama? Kasi nung full-time, unti lang yung time mo dito sa priority. E nung part-time na, nung nag-full-time ka, dahil mo ng oras. Gagawin mo na mamaya yan, okay lang. Mamaya na yan. Ay, mamaya na yan. Ano mo itong sand? Ito yung time wasters. Ito yung pag ginawa mo, walang mangyayari talaga after. Eh ano mo yung pagigimik? Ito yung panonood ng TV. Sa panahon muna ngayon ha, ito yung pakikipag-date muna. Tanggalin yung muna lahat yan. Ihuli mo yan. Kung may pangarap ka, gusto mo makuha na mabilisan. Alam niyo po bakit guys? Pag pinariority mo tong negosyong to, after po niyan, ang target mo na lang, pag yumaman ka dito ng 1 year,
Etong dating time wasters mo, eto na yung priority mo. Yung dating panonood ng sine, hindi mo magawa. Ngayon, kahit araw-araw ka nang manood ng sine, ulit-ulitin mo, walang problema. Yung dating hindi ka makapag-date kasi puro ka OPP. Ngayon, kahit ilang date na ang gawin mo, walang problema. Kasi pagkatapos mo mag-date, brush out ka na naman. Dati hindi ka makagala. Sasabihin mo kasi po, years of 1 year, okay lang matapot ka, lahat ng bag, kuhanin mo na. Andiyan yung eye bag, shoulder bag, libag, kabag, lahat ng kuhanin mo ng bag. Okay lang yan, pagkakawan ka for 1 year. Pero pag nakuha mo yung law of leverage after 1 year, 2 years, you can spend all your lifetime para gawin ang gusto mo. Na yung dating time wasters na inumuli mo, priority mo na, darating ang time. Darating ang time, i-text mo yung downline mo. Downline, wag mo muna akong kontakin ng isang buwan. Pupunta akong Amerika. Ayaw kong ginagambala ako. Alam mo kung bakit? Kasi you've done enough. Ang dami mong napayaman. Ang dami mong natulungan. Next time naman, ikaw naman yung magpahinga. Nang hindi ito magpapahinga tayo pagdating mo ng 70, kung ikaw ngayon 50, sabihin mo ng 5 years, 55 years old ka, gawin mo na lahat ng gusto mo. Yung dating list priority mo na ngayon. Darating ang time, yung OPP, huling priority mo na yan. Kasi mas una mong i-spend yung oras mo sa pamilya mo kaya sa negosyo. Uy. Panaparang natin ang sa'yo. Kaya namin yung interest nyo. Saan ka naging interesado ngayon? Baka mamaya dahil pogi lang ang speaker, kayo ma-attend. Every Friday, 7 p.m. Nag-promote. Alam mo yung interest mo. Kailangan sinusunod mo yung todo yung negosyo. Kung OPP, kalimutan mo na yung iba. Huwag mong pagsabayin, postpone gratification. Mas, hindi po wala. Kasi wala pa akong tulog eh. Okay lang walang tulog kaysa walang gising. Ay, hindi kaya, ha? Yes! Ang easy. Commitment yan. Ano dapat, lahat ng umatin ng NDO, ano mo dapat yung commitment? I'll do it what? Everything. I'll do it whatever? It takes. Sabihin mo naman ako, I'll do it whatever it takes. 1, 2, 3. I'll do it whatever it takes. Kailangan patay kung patay. O ganyan ba, ikaw bukod yung gumuhungan ng mundo, mag-OPP ka pa rin. Gunaw na mundo eh, no? Kasi that's the commitment. Sino huli kong kinasal na? Kinasal na, sige ho. Sino huli kong magulang na? Alam ko, iba dito karami magulang pero walang anak. Sino magulang talaga, ha? Yan. Ito, tingnan mo. Bigyan pa rin, sino dito kasal na? Kayong dalawa? Hindi. Pero may kinasal? Nung June 8. Ilang years? Last year. Last year. Before kayo mag-ikasal, naging mag-boyfriend pa kayo? O nung nagkita lang, uy, kasal na tayo. Ilang years mo na kayo mag-boyfriend, girlfriend? Mga 4 4. years. Sino dito mas mataas pa sa 4 years sa mag-on? Ilang years? 5 years. Sino mas mataas? Ilang years? 10 years. Wala. Meron tao, 30 years. Yung pinagkasundo na tayo ng magulang. Meron. 10 years. Ito nga, tingnan nyo lang niyo guys ha. Kunyari naging mag-girlfriend-boyfriend ka ng 10 years. Pag tumagal kayo ng 10 years, sa tingin nyo committed sila sa isa't isa? Committed ba? Yes! Nung nag-propose ba yung lalaki? Nung nag-propose sa babae, sa tingin nyo committed kayo lalaki? Of course, sila nag-propose siya. Nung umuwi yung babae, sa tingin nyo committed kayo yung babae sa lalaki yun? Hindi ka naman hindi ka committed eh. Kaso nga lang yung problema. Ilang years kayong magkasama? Bakit pagdating sa simbahan, tatanungin ka ulit kung mahal mo yung lalaki? Bakit kailangan pa ng witness? Tapos yung witness na yun, kilala mo rin, alam mo yung 10 years na. Kasi guys, kahit pabalik-balik ka rin mo, kailangan pa rin makita commitment. Hindi mo dapat mag-fake to. Tatanungin pa rin yung pastor, pari, ministro, or whatever. Di ko babae. Mamahalin mo ba si lalaki? Sa hirap at ginawa. Paano kung walang commitment? Ang sinabi, Father, I'll try. Sabi ng lalaki, Father, I'll try din. Di ba normally, ang sinasagot? I do. Pero bakit may pirmahan ka ng kontrata? Kasi that's the sign of commitment. Kailangan mo ipakita sa buong mundo gaano mo kumahal yung asawa mo. And guys, sa global, gaano mo kamahal to. Baka pag nahirapan ka, wala na. May isang story, kinasal na. Okay na magkwento? Yes! May event ka lang, nakaporma ka na.
Ngayon lang kita nakita na kaganyan ah. May necktie pa. Anyway, ganito. Matatapos na tayo. Last na yung E. Ito lang ang gusto ko ano. Commitment. Mga kasawa na. Yung mga kasawa ho, after po ng ilang years, yung lalaki nag-work, yung babae housewife, tapos yung lalaki po, routine na, every 11 p.m. umuwi, pagod na po kayo sa trabaho, magulo po ho, tapos gulo-gulo din yung damit, galing sa trabaho, ha? Mga may baisipin nyo, ha? Pati yung mga kasawa to, ha? Huwag kayo gaya sa inyo, medyo na po. Magulo. Tapos magulo na po yung mga lalaki, pagod na pagod. Sabi ng babae one time, parang wala na nangyayaring spice sa amin ng mister ko, ha? Alam mo, naisip niya, paghandaan ko kaya ito na maganda, masarap na pagkain. Tapos mag-ayos kaya ako na maganda. So nagluto siya ng paborito pagkain ng asawa niya, tapos yung misis, nagsuot po ng see-through dress. Walang Nike. Walang underwear. Tapos natulog yung puwan, naglagay pa ng electric fan dito, para pag sa lubog, gumagano ng gano'n pa, tingin na lang pagod na pagod, gulong naman ang buhok. Tapos, galing sa trabaho. So, nagpaalam ni babae. Honey, ha? Niluto kong paborito mo. Kain na tayo, sabayan kita. Sabi nila, gutom na ako. Bala mo ah. After nun, sabi nila, kumain. Wow, paborito ko nga ito. Tinabihan ng babae, yung asawa. Tinanong, honey, bakit mo ba ako pinakasalan? Tapos sabi ng lalaki, napatingin na. Pinakasalan kita kasi gusto ko. Tapos kain ulit. Na-bad trip po yung babae. Expected kasi yan, daming sasabihin. Sabi, walang hila ka! Pinakasalan mo lang kasi trip mo lang. Ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal. Ano sabi ng lalaki? Natinginan. Alam mo, pag sinabi kong pinakasalan kita, dahil maganda ka, paano kung hindi ka na maganda? Kung pinakasalan kita dahil sinabi ko masarap ka magluto, paano kung hindi ka na marunong magluto? Kung pinakasalan kita dahil sinabi ko na dahil mabango ka, paano kung amoy lupa ka na? Kung sinabi ko pinakasalan kita dahil masarap ka, paano kung hindi ka na masarap? Ano, pinakasalan kasi kita. Kasi kahit anong mangyari, mamali at mamali pa rin kita. Magaling si Ombia. Itong tanong ko sa inyo ba ngayon? Magaling na kayo? Yes! Magaling naman, yes! Ito commitment ko, whatever it takes. Ito, magkakasubukan tayo sa labas. Pagdating ng discouragement, pagdating ng rejection sa'yo, pagdating ng umulan, pagdating ng sobrang init, pagdating marami nagtatawa sa'yo, doon ko malalaman kung ano talagang commitment mo. At guys, gigil akong payamanin kapag pinukot siya na ng lahat tapos yung tao yung porsigido pa rin. Makita nyo kanina, maganda ba yung swak? Pakilan na ba? Pakilan na? 7. Guys, parang panganyan, dami mo yun. Next time, pinakasabi ka dyan sa proyekto, sa kasaan nyo, nakaganyan na, matuto lang yan. Nasulat niyo ba yung mga sinasabi ni Kuya Kit? Kailangan gamitin niyo po sa labas yun. Ay, commit mo yung sarili mo ngayon na dapat wala ka ng choice kundi in global lang gagawin mo para yumaman. Maliwanag? Ano yung E? Ano? Kailangan may encouragement ka. Eto lang, encourage saan? Mabilis ako encourage eh. Pero importante encouragement mo sa sarili mo. Paano mo ini-encourage sa sarili mo? Sabi nga there are two types of motivation. Internal and external motivation. External motivation is what? Ito yung nakukuha mong motivation galing sa ibang tao, galing sa trainings, galing sa upline mo, galing dun sa event, galing sa CD, na ma-motivate ka pag nakikita mo na-inspire ka ng ibang tao. Yun ang external. Ito yung question. Paano pag one time napunta ka sa isang isolated na lugar, na walang cellphone, walang TV, pero kailangan mag-OPP? Tapos sa tingin mo, ito lang yung nag-iisa doon. Walang nag-motivate sa'yo. Guys, pag dumating yung time na yan, ang question ko sa inyo, well, motivated ka ba internally? Yung encouragement mo ba sa sarili mo maganda? Kasi kung hindi, walang kwenta lahat ng skills na matutunan mo. Kahit madami kang alam, pag namatayan ka naman ng mahal sa buhay, hindi mo magagamit lahat ng alam mo. Kasi bakit? Ang maisip mo lang, hindi ko kaya gawin yan. Malungkot ako ngayon, depressed ako ngayon. Kahit ano
alam mo, kahit napakadami mo alam, ilang training na naatinan mo. Pero pag hindi ka well-motivated sa loob, hindi mo na-encourage ang sarili mo, useless lahat po yan. Nakita nyo kanina, ano yung why ni Kuya Kid? Pamilya niya, pangarap niya, nanay niya, tatay niya. Pinaglalabas ko ng sasakyan yan, Kuya Kid, mag-ipon ka na ngayon, maglabas ng sasakyan. Sabi niya, apply wag muna. Nangako ako sa nanay ko, kailangan ko bigyan ng 50,000. Yung pinakaunang ipon niyang bulk na 50,000, binigay niya sa nanay niya. Kasi gusto niyang patunayan na maganda yung global. At gusto niya maging masaya yung magulang niya. Encouragement sa sarili. What if wala kang kasama? What if ikaw na lang yung mag-isa? Nare-reject, ikaw lang mag-isa pinagtatawanan. Well-motivated ka ba para magpatuloy? Ikaw ba'y nagiging battery ng downline mo? O nakikikuha ka lang ng power sa ibang mga tao? Para maging leader, ikaw dapat yung pinagkukuha ng power, hindi yung kuha ka lang ng kuha. Naintindihan niyo po? Yes! Naintindihan niyo? Yes! Kailangan i-encourage mo yung sarili mo. Kasi paano mo ma-encourage yung ibang tao kung sarili mo, hindi mo ma-encourage? Lahat ng mga low self-esteem dito, di mababa tingin ng sarili niya, tanggalin mo na yan. Ginawa mo tayo ng Diyos. Number 1, pantay-pantay para yumaman. Naniniwala kayo doon? Yes! At the moment napunta ka dyan, alam mo, isang senyalis yan na mayaman ka dito sa A-Global. Kasi mo bakit? Hindi mo lahat kaya umatindi itong training na to. Yung mga taga-Mindanao, Visayas, yung mga kilala mo, hindi alam mo A-Global. Kung isipin mo, malas ako hanggang ngayon, hindi, ang dami nag-reject sa akin. Swerte ka. Kasi yung iba nga ikaw member na ha. Yung iba, nagsisimula pa lang. Mag-join pa lang. Kung ikaw naman sa tingin mo, hindi pa ako member, swerte mo pa rin. Alam mo kung bakit? Ikaw kasi alam mo na yung global. Yung iba sa labas, na hindi na alam yung opportunity katulad nito. Tama? Kailangan i-encourage mo sarili mo. Kaya mo yan. Kaya mo. At kung hindi mo na kaya, kayanin mo. Ulitin ko, kung hindi mo na kaya, kayanin mo. Kung ikaw 1 year na, huwag ka mag-quit, tuloy-tuloy ka lang. Bigyan mo pa ng isang 1 year pay sa sarili mo. Pag 2 years ka na, wala pa rin nangyari sa'yo. Isang taon na lang, bigyan mo sarili mo. 3 years ka na. Pag 3 years, wala pa rin nangyari sa'yo. Mas lalong huwag ka na mag-quit. 3 years ka na, mahiya ka naman. Pagpatuloy mo lang yan at after 5 years, may nakilala ko dito, 1 year, 2 years, 3 years, wala nangyari. Pero after po pala nun, yung tatrabahuin pa rin niya isang daang taon, tinabaho pa rin po niya dito ng 4 years po sa A-Global. After po, ika-4th year niya, 3 years po wala nangyari, ika-4th year po, nag-100,000 per month kagad. Wow! Kaya pag ikaw de-demotivate lang, at magbibigay ka ng advice sa downline mo, sabihin mo lang to, advice. Attitude, right attitude. Kailangan may right direction ka, right values, right interest. Kailangan alam may priority mo, right commitment, saka right encouragement sa sarili mo. Para maging magaling kang motivator, i-motivate mo muna yung sarili mo. Guys, marami po bang natutunan? Yes! Huling kwento. Okay lang? Yes! Okay lang? Yes! May isang patong. Ay, marami ka lang. Wala kayo talaga dati. May patong yung patong to, nakakita ng agila lumilipad. Sabi niya, paalang araw, gusto ko yung maging agila lumipad. Ito yung patong, di ba di nakakalipad yun? So, one time, dumapo yung agila sa teritoryo nila, nilapitan ng patong. Sabi ng patong, agila, pwede mo pa akong turuan paano lumipad? Alam mo sabi ng agila? Sure! So sabi ng agila, punta tayo sa pinakamataas na cliff sa lugar na to. Doon kita tuturuan. So pumunta mo sila sa cliff, wala na tinta. Ito yung cliff, andito silang dalawa. Ang training pala ng agila, para mag-train yung anak nila, yung iglet, paano lumipad, hindi pala ituturuan gumaling ganyan lang. Hinuhulog pala ng agila yung iglet sa nest para matutong lumipad. At minsan kung makulit yung iglet bumabalik sa nest, nilalagyan ng thorns ng agila sa gilid para pagbalik ng iglet, masasaktan siya at kailangan niya ulit tumalon. Yun po ang training ng agila. Sobrang leadership po talaga at sobrang hirap. Yun yung ginawa niya sa pato. Sabi niya, talon ka lang. At pag tumalon ka,
Gawin mo ang lahat. Ilabas mo yung buong lakas mo. At, ano tawag nito? Kampay. Kampay. Spread your wings and fly. Kung ikampay mo, hindi ba dito ang ano ng pato? Ang nangyari sinubukan. Talon! Woo! Bang! Hindi naman ang nangyari. Hindi, practice lang yan. Bakit pa naman? Talon ka ulit! Woo! Bang! Wala naman nangyari. Hindi, alam mo, paikot-ikot lang siya. Bugbog na yung pato, pero paikot-ikot pa rin. Gusto lumipat eh. Hanggang po, one time, biglang nung pagtalon niya, nag-stay siya ng 1 segundo. Yes! Uy, pwede! Nag-stay ako! Hanggang sa lumakas yung pato, paikot-ikot lang. Hanggang sa lumakas yung muscle nung wings niya, hanggang po, sobrang ilang linggo sila nag-training, nakalipad yung pato. Ano? Nung lumipad yung pato, tuwa yung pato kasabay ng mga agila. Best friend na sila ngayon. Wow, talagang bumutang ko sa iyo, paglipad ko ito. Ganito pa na yung feeling ng lumilipad. Marami bang natutunan yung pato? Yes. Marami ba? Yes! Eto malupit. Yung layo po ng pinuntahan niyang cliff, siguro ilang daang kilometro bago sa teleporyo ng pato. Sabi ng agila, marunong ka na lupad pato. Sige, maghiwalay na tayo. Uuwi na ako, uuwi ka sa inyo. Alam niyo, yung agila, pumunta sa teritoryo niya, ilang oras lang, kasi lumilipad. Yung pato, marunong na ba lumipad? Yes! Marunong na ba? Yes! Pero nung umuwi, naglakad pa rin. Ano ba? Pato o agila? Agila. Agila o pato? Agila! O maya? O pipit? Ito lang po yun. Natuto yung pato. Pero pag uwi niya, naglakad pa rin. Hindi ginamit yung natutunan. Guys, pagkapag uwi mo dito, malakas ka mamawan. Ang dahil mong natutunan. Tapos hindi mo rin pala gagawin. Ito nga lang simpleng to. Minsan ang hirap na gawin to. Yung simpleng big rock, small rock sa kasal, minsan ang hirap na nito. Mamaya, yes, upline natin, priority ko. Biglang in-invite mo, nasaan ka na? Upline, nagyaya kasi manood ng Transformers eh. Asa na to? Eh, ang dami mong sinabi dito. Ang dami sinabi ng speaker kanina, ng trainer. Kaya guys, useless lahat ng bagay kung hindi mo na gagamitin. Magaling ba si Kuya Kit? Yes! Malupit ba si Kuya Kit? Yes! Di ba, tumayo kayo sa akin, introduce ako. Pwedeng tayo tayo, palakpakan natin ang trainer natin. Ating magalang-galang na trainer, Kuya Christian Gomez! Christian Gomez! Apply na nyo na sa magiging sarili. Alam ko, diretso tayo sa taas eh. Okay guys, no, I think masyadong marami sabi lang, lasing-lasing na yung marami sa inyo, no? So, ang point ko guys, diretso na po sa yung global, may mabilis yumaman, may mabagal yumaman. Depende yan sa lakad natin. Pero sigurado, basta nasa yung global ka, sigurado ang pagyaman natin. Thank you and good morning.